Nagkasagutan sina Senador Raffy Tulfo at Health Secretary Ted Herbosa sa isyu ng mamahaling gamot na binibigay sa mga pasyente sa ospital na hindi umano pinapaalam sa kanila. Eto ano ba 'to si Ted Herbosa, 'no? Pahirap ba 'to sa sa mga Pilipino, 'no? Mamahaling gamot yung binebenta sa mga Pilipino, sa mga mahihirap na Pilipino. Bakit gano'n? Oh, ayan po, ito yung ating bibigyan ng reaksyon ngayon. Tapos mahal, 'di ba? Tapos di umano hindi pa walang paalam. Pagdinig ng Senate Committee Oh, on ano dito? nila sa pagdinig ng Senate Committee Ah, mahaling gamot na binibigay sa mga pasyente sa ospital na hindi umano pinapaalam sa kanila. Sa pagdinig ng so ayan ito yung ating topic natin ngayon mga pre, no? Ano kasi yung nagbalita nito ABS-CBN, no? So hindi ko pwedeng ipakita dito kasi may ano yun, may copyright yung kanilang video, no? So ito na lang, yan, at pakinggan natin yung boses. Yan yung ating bibigyan ng reaction ngayon. Itong si Ted Herbosa na pahirap po sa mga pasyente, sa mga Pilipino. At kung pupunta ka ngayon sa mga pampublikong hospital, lalo na po dyan sa Manila, ay talaga namang may mga pila. Hindi po magawa ng solusyon. 'Di ba? Oo, so ito yung ating pag-uusapan ngayon mga pre, no? Siyempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan. So yan mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy or magbigay ng reaksyon dyan sa Ted Herbosa na yan, unahin po muna natin itong kay Enrile. Okay? Oh, na hindi na, sabi ni Enrile dito, hindi naman daw talaga gusto ni Sara Duterte yung impeachment trial, no? Oo. Hindi naman daw talaga niya gusto pero dahil sa yabang, idagdag ko na lang 'to. Nakita ko naman dahil sa yabang para hindi mapahiya. Sasabihin niya, okay lang kahit matuloy pero yung kampo niya gumagawa ng paraan para mapigilan ito. So ito po, no, panoorin po natin yung video ito. Okay, panoorin po natin at bigyan po natin ito ng reaksyon. So would you say that move to return the impeachment, the articles of impeachment, it's unconstitutional? Misunderstanding along the way. I do not know why they had to tarry. You know, once an impeachment is filed with the Senate, we have no other choice except to hear, to try it, and decide it. Yan hindi dapat i-return. Yan, veterano na po yan si Enrile mga pre. 'Di ba? So pag natanggap nyo na, bakit nyo i-return? Alam niyo nakikita itong mga mukhang to, itong mga nandyan, sila po yung nagpapahirap sa bansa natin. At binababoy po nila yung Senado. Lalong-lalo na itong bato na to. Bidad-bidad dyan sa Senado. 'Di ba? Kapal na muka. Ha? Totoo naman po Natanggap nyo na, bakit nyo ibabalik sa House? Ano yan, nagsasayang kayo ng oras? Tapos nung matanggap ng House, ayun, automatic, balik agad sa inyo. So sayang po yung oras. 'Di ba? Sayang po. So maliwanag po dito, ako'y naniniwala ako dito kay Enrile kasi yun din yung nakikita niya na talagang hindi naman talaga gusto ni Sara Duterte yung impeachment. Kahit pa sabihin niya na, hindi, okay lang na may impeachment, pero yung grupo niya po ay talagang gumagawa ng paraan, 'di ba? Gumagawa ng paraan para po ito ay mapigilan. Kaya nga lang, hindi nagtagumpay, pero nag-succeed pa rin sila kasi napabagal po nila yung proseso. Diba? Oo. Yung mga Pilipino nag-aantay. Diba? Kailan ito talagang magsisimula. Pero dahil sa mga aso ni Sara dyan sa Senado, diba? Nagkagulo-gulo. May nagkainitan pa. Tama ba yan sa isang senador na mga senador kayo tapos gagawa kayo ng katarantaduhan dyan. Yung gusto nyo magsuntukan. Tama ba yun? Diba? Mag-boxing na lang kaya kayo. Senado naman yan Hindi naman siguro ring yan. Padilya kasi, ang yabang
Ang yabang mo, Padilla, promise. Tuloy natin to. And it will not lapse. Once it is within the Tingnan nyo itong mga ano. Yung mga, yung 6 na aso ni Digong nag-uusap. May bulldog, may aspin, may ano nga yung Chinese dog. Diba? May asong gala. Diba? May asong traidor. May asong ano, yung nagbabantay ng kanyang area o lupain. Kumpleto, no? Kumpleto Ricardos ang mga aso-aso ni Digong. Hindi naman talaga yan nagtatrabaho para sa bansa. Ay, yung mga yan, nagpapayaman lang yan at pinoprotektahan lang yung isang pamilya. Maliwanag yan. once it is within the jurisdiction of the Senate, it has to discharge its duty to judge that case. It's sui generis. So why do you think there are these kinds of moves to return the impeachment case back to the House? Ito na. Well, Ito na yung sagot. frankly, I think there is a semblance, at least this is my opinion, that Sara does not want to face an impeachment trial. So that's your view. So That is my opinion. Diba? Kasi binalik sa House eh. So, ibig sabihin, ayaw talaga ni Sara ng impeachment trial. Diba? Kunyari lang yung, ano na, I want blood ba? Kunyari lang yun. Yabang. Diba? Pero sa loob-loob niyan po, hindi na po mapakalian. Yari ka. Nagyabang ka kasi noon eh. Ngayon siguro kailangan mo ng pagbayaran. Hindi ka pa nga nakukonvict eh. Ano, kabado ka na? Hindi ka na mapakali. Ay, naku po. Paano pa kaya yan, Sara Duterte, kung talagang, ako nakikita ko 80% makukonvict po itong si Sara. Ito sa pananaw ko lang to. Ewan ko lang sa inyo kung anong pananaw nyo. Diba? Na-explain na yan natin nung nakaraan kung bakit siya po possible na makonvict. Na-explain na natin yan. So anyway, eto na, move na po tayo sa ibang topic. Punta naman po tayo dito sa Raffy Tulfo versus Herbosa. Ted Herbosa, no? Ano kaya ang pinag-awayan nila? So atin pong pakinggan ang balitang ito. Nagkasagutan sina Senador Raffy Tulfo at Health Secretary Ted Herbosa sa isyu ng mamahaling gamot na binibigay sa mga pasyente sa ospital. Hindi mo na aksyonan yan, Ted Herbosa. Bakit ganon? Galaw-galaw naman pag may time. Mamahaling gamot. Pahirap ka sa mga Pilipino. Naku po. Hindi umano pinapaalam sa kanila. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Democracy, na tanong ni Tulfo si Herbosa kung bakit hindi sinasabi sa pasyente na nakakonfine ang presyo ng mga gamot. Oo nga naman. Nakakonfine ka, dapat sabihin mo sa pasyente. Diba? Karapatan nilang malaman yung presyo ng gamot. Tingnan natin yung sagot ni Herbosa dito. Bago pa man ito ipainom. Paliwanag ni Herbosa, bagamat sumasailalim sa public bidding ang pagbili ng gamot sa mga pampublikong ospital, may mga pagkakataon na ang nakakakuha ng kontrata ay mga kumpanya na gumagawa ng branded medicine. Mayroon din na niyang sitwasyon. Kayo, sa tingin nyo, si Herbosa, wala kayang ginawang kababalaghan dito? Kasi mahal po yung gamot eh. Siya po ba ay walang ginagawang kababalaghan dito? Kung ako po yung tatanungin, di ko po sasabihing malinis itong tao na to. Diba? Hindi. Halatang halata eh. Sa gamot pa lang, alams na. Ang binibigay ay branded medicine dahil hindi umano epektibo ang generic brand. Buwelta naman ng senador, may ilang doktor na hindi talaga nagre-reseta ng generic medicine dahil may mga benepisyo umano sila sa malalaking pharmaceutical company. May posibleng may komisyon, no? Ulitin nga natin.
Buwelta naman ng senador, may ilang doktor na hindi talaga nagre-reseta ng generic medicine dahil may mga benepisyo umano sila sa malalaking pharmaceutical company. Yun nga naman, may patong. Posible yun. Posibleng tama si Senator Raffy Tulfo. Kasi gamot ang pinag-uusapan dito. 'Di ba? Maraming gamot. Posibleng ikaw magkaroon ka ng komisyon dito, Herbosa. 'Di ba? Nabilog mo yung yung ating pangulo. Mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Nabilog mo eh. Pinagkatiwalaan ka pero abusado ka. Oh. This practice violates the code of ethics of the medical profession for doctors because, number one, it affects their autonomy in giving the best and most affordable health care to patients. Number two, in a way exploits patients for the doctor's personal gain. Number three, does not improve access to equitable health care. Mr. Chair, So, wait a minute, let me ask you. welcome So, there are charges against doctors. Okay. No, wait a minute. Against them should be filed with the Secretary, let me finish. Professional Let me Regulation finish Commission. first. Bastos Herbosa, no? Yung nakaputing to, bastos talaga eh, no? Kasi nagigisas siya ni Senator Raffy Tulfo, ang gagawin niya, manggugulo para hindi mapahiya. Yung baho niya, unti-unting nabubuksan eh. Unti-unting lumalabas. So, sasawsaw ng sasawsaw, nagsasalita pa yung tao, papasok siya. Oo. Para yung mga sasabihin ni Senator Raffy Tulfo, hindi magtuloy-tuloy. Kasi, sampal yun sa kanya eh. Oo. Should be filed with the Secretary, let me finish. Professional Let me Regulation finish Commission. first, please. Ang question ko po sa inyo, Secretary, you still stand by your word na wala ng junket? Yes or no? Hindi ko po sinabing walang junket. Sinabi ko po, meron tayong Mexico Protocol at Code of Ethics. At kung may kaso na doktor at pharmaceutical na nagva-violate nito, pwedeng mag-file ng kaso. Yan po ang sinabi ko. Tuloy-tuloy po Ito pa, yung isang balita, ito, panoorin natin to. Bigyan natin ng reaksyon. Medyo bitin yun eh. Ito. Nagkainitan sina Senator Raffy Tulfo at Health Secretary Ted Herbosa kung bakit pinayagan ng DOH ang junket trip ng mga doktor ng mga public hospital kapalit ng umano'y pabor. Kinestyon rin ng DOH kung bakit nakalulusot ang pagbebenta ng mga doktor ng mga mahal at branded na gamot sa mga pasyente. Grabe, no? Ako, sabi ko nga po sa inyo, ito eh, posibleng may komisyon itong si Herbosa na to. Diba? Ted Herbosa. Diba? Kasi mahal na gamot, branded. Posible po yun. Ang Corvera sa detalye. Mr. Chair, So, wait a minute, let me ask you. welcome So, there are charges against doctors. Okay. No, wait a minute. Against them should be filed with the Secretary, let me finish. Professional Let me Regulation finish Commission. first, please. Ito yun na, bastos siya dito eh. Ang question ko po sa inyo, Secretary, you still stand by your word na wala ng junket? Yes or no? Nagkasagutan sa pagdinig ng Senado sina Senador Raffy Tulfo at Health Secretary Ted Herbosa sa issue ng junket trip ng mga doktor sa mga pampublikong ospital kapalit ng pabor. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health, sinita ni Tulfo ang Department of Health bakit pinapayagan na mga branded at mahal na gamot ang inirereseta ng mga doktor sa mga public hospital sa may hirap na pasyente, gayong may generic brand May generic brand naman eh. 'Di ba? Pwede nung resetahan ng mga generic brand. Kung mahirap yung pasyente, at kung epektibo naman talaga yung mga generic brands na yan, bakit hindi yun yung ibigay sa pasyente? Bakit yung mahal pa talaga? Utang inang yan, kaya naghihirap yung Pilipinas dahil sa mga opisyal na ganito eh. 'Di ba? Ang gusto nyo lang magpayaman ng magpayaman. Habang yung mga mahihirap, lalo nyong nilulugmok sa kahirapan. Ukin ang inang yan. 'Di ba? Buisit. Ano bang mga hospital to? I-comment nyo nga yan. Saan yung, yung mga hospital na yan na mga branded talaga yung i-reseta sa'yo. I-comment nyo nga. Babanata natin yung hospital na yan. na higit na mas mura at epektibo. Isa sa tinukoy ni Tulfo, isang branded na painkiller na nagkakahalaga ng 128 pesos kada tableta pero ang generic nito wala pang 10 piso. Oh. Epektibo naman yung generic eh. Bakit dun sa 100 talaga yung i-reseta? Ang dahilan nila, hindi naman po epektibo yung yung generic eh. Branded talaga yung kailangan. Bakit may branded? Bakit may generic? Kung may pera ka naman, pwede ka naman dun sa sa mga branded eh. Kung sakto lang, mahirap ka,
abay dapat sa generic, hindi dapat sa pilitan. Tama nga naman, bago ipainom yung gamot, dapat malaman ng pasyente yung presyo nito. 'Di ba? Kailangan malaman. Pero bakit hindi nila ginagawa? Nakusahan ni Tulfo ang mga doktor na pinipili ang mga branded na gamot dahil umano sa mga perks na ibinibigay ng mga pharmaceutical companies at libreng biyahe sa abroad sa mga manggagamot. Nako. Even while we speak, meron akong mga naka-schedule na mga junket para sa mga... Doc, please don't laugh. This is a serious matter. Even while we speak, sir. Even while we speak, may mga naka-schedule na po punta sa US, sa Canada, sa Australia, kung saan-saan bansa. Pagbubunyag ni Tulfo, mismong mga doktor ang nagsumbong sa kanya ng ganitong kalakaran. Sinasagot-an niya ng malalaking kumpanya ang airfare, hotel accommodation, pati ang iba pang gastos ng mga doktor sa abroad. Tanong ng mambabatas ano ang ginagawa ng DOH sa mga ganitong insidente at kung may naimbestigahan na ba at nakasuhan dahil... Anong gagawin ng Ted Herbosa? Magpayaman lang naman yung alam gawin yan. Wala siyang pakialam sa mga pasyente na mga naghihirap talaga. Yung mga pila nga sa hospital, hindi niya masolusyonan eh. Diba? Importante, may laman yung bulsa. Sana all. Itong paglabag sa Code of Ethics ng nasa medical profession. Kuminsan, yung Las Vegas, yung isang hotel sa Las Vegas, puno-puno yan ng mga doktor from different countries kasama dyan Pilipinas. Libre po yung airfare, libre po yung hotel accommodation, libre yung registration, libre pa pati pang sugal sa casino. Now, yan yung dahilan kung bakit matataas ang presyo ng mga gamot dito. Siyempre, yung mga pharmaceutical companies, kailangan nilang kumita din, bumawi. Tataasan nila yung presyo ng mga gamot nila. Hindi itinanggi ni Herbos ang aligasyon ni Tulfo, pero iginit na may umiiral na batas hinggil dito at nasa Professional Regulation Commission na kung kakasuhan ang mga lumabag. May nasampulan na rin anya noon na nakasuhan dahil tumanggap ng regalo. Nangako rin ang kalihim na iimbestigahan ang natanggap ng mga sumbong laban sa mga doktor. Tinatawag na, And that's unethical, right? meron po tayong tinatawag Mr. Chair na Mexico Protocol and the Philippines follows this professionally. All professional organizations are supposed to not accept yung ganitong gifts from the pharmaceutical industry based on the Mexico Protocol. At tayo po ay signatory and all professionals are expected to do so. Kung meron pong makitaan ng ganitong halaman, kinakasuhan po yung pharmaceutical company. May Ann Corvera para sa mata ng So ayun maliwanag po sa atin itong si Ted Herbosa na to, hindi po ito talagang nagkamali lang po talaga si PBBM dito, no. Sablay po itong mga ginagawa niya, no? Oo, kahit pa kumbaga dikit siya dito kay Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi po natin kailangan baliwalain yan pag may tayo as a content creator, vlogger, reactor, 'di ba? O nagde-defend sa mga sinusuportahan natin sa administrasyon, pag may nakita po tayong mali, kahit pa dikit ka sa Pangulong Bongbong Marcos, babanatan ka namin pag mali yung ginagawa mo at pahirap ka sa mga Pilipino. Sabi nga ni PBBM, walang kaibigan, pag makita niyong mali, go! Kahit din siya, pag may nakita siyang mali, diretso, may batas. Diba? So yun po, no? Yan po yung ating reaction ngayon, mga pre. Hindi po natin ito tatantanan tong pinaggagawa ng taong ito, no? Yung pagpapahirap sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga may sakit, no? Na nandyan sa mga hospital na yan. Pahirap po. Kalain mo, branded sa pilitan, papabili sa'yo. Iinumin mo. Maya-maya, mapapatanong ka na, magkano to? Sus, mahal pala. Imbis pambili pa ng pagkain, kasi nga, yung iba walang trabaho, tanggal sa trabaho, dahil nagkasakit, wala na, naubos na sa gamot. Tapos mariusit naman. Diba? Kaya ako magtatanong ako sa'yo, Ted Herbosa, wala ka bang komisyon sa mga ganyan? Di, tanong lang naman po. Ha? Sana'y masagot mo ng maayos. Okay? Tanong lang, para alam din namin. Ikaw, boy, walang natatanggap ng mga komisyon sa mga gamot-gamot na yan? Ha? Wala ba? Di mo ba kayang solusyonan para hindi naman sana, oo, nandun na tayo, may branded talaga, pero yung gawin mo na lang sana, masolusyonan naman na hindi sa pilitan yung pagbili or yung nire-reseta ng mga branded na gamot. Dapat hindi sa pilitan. Tingnan nyo kung itong pasyente na to, afford ba? O hindi. Kung malala yung sakit, eto para sa akin lang po ito kung malala yung sakit, pwede ng branded siguro. Pero kung sakto lang naman, hindi naman masyadong at may branded naman na makakagamot din naman yan, bakit hindi pa doon? Diba? Yun po. Yun lang naman sa akin. Anyway, yun lang po yung ating video ngayon, mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So yan syempre, no? May Facebook po tayo,
Meron po tayong TikTok. Sana po inyong i-follow yan. Huwag niyong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. And syempre, pasalamatan ko lang yung bago nating subscribers. Nako, maraming salamat po sa inyo. So, ayan lang guys, yung ating video ngayon. Kita-kits po tayo mamaya sa susunod na video. Bye-bye po muna, pansamantala.